Naging malaking issue to dati yung pag-proliferate ng fake IDs. Kasi syempre kailangan, I mean, you would understand both on the side of the establishments and yung PWD na, di ba, parang ba't kailangan i-pressure na mag-present pa ng ID, but you know, maintindihan nyo rin yung mga establishments na talagang ang laki kasi nga nung nawawalang discount. At yun na nga, lumabas sa Senate hearing, ang daming peke eh. May update na po ba tungkol dito? Yes po, tama po kayo mama. Again, ang ginawa po natin because of the proliferation of fake IDs na dun sa Senate hearing po nagkaroon ng parang around 88.2 billion na nawawala because of the fake IDs. So our good secretary, Secretary Rex Gatchalian, who chairs the NCDA, may mandate po siya sa ating executive director po na magkaroon ng unified ID system. So yung unified ID system is a verification system. Kasi nga po, ang nagiging problem with the identification cards is ano lang siya, na-verify siya dun sa issuer. And who are the issuers? These are the LGUs, the local government units na merong mga PIDA offices, 'di ba? Yung mga Persons with Disability Affairs Office or yung mga focal persons. But ang caveat po doon is parang 8 a.m. to 5 p.m. lang yung magve-verify ka. Eh paano kung gamitin yung ID ng beyond 5 o'clock or before 8 a.m., 'di ba? So wala siyang verification system. And then from a time ginagamit po yung Philippine Registry for Persons with Disabilities, yung master list natin, pero hindi nga po siya for verification. Kaya nag-create po tayo ng Unified ID System. Now, nasaan na po yung Unified ID System? So tapos na po tayo dun sa pag-pilot. So merong 35 LGUs na nag-participate dun sa pilot. Nasa stage na po tayo ng rollouts. So as of the moment po, meron na tayong 572 na LGUs na napag-rolloutan natin or naturuan natin or na-train natin paano gamitin yung system. Now, the system generates a digital ID. So hindi po siya physical ID, digital ID po siya. And the issuer is still the the LGUs based on our laws naman po that the LGUs will be the one na issue ng ID. Opo. Although NCDA through emergency purposes nakakapag-issue naman po kami ng ID but jurisdictional po kasi yung Pero oo, IDs. attorney, kasi minsan yung problema, syempre pagkakilala mo yung taga-LGU, buong pamilya nabibigyan ng ng PWD ID kahit di naman PWD. Parang hindi na-solve yung problema from there because it's just a database, ano? Ang maganda po dito kasi part dun sa verifier po. Meron po kasi tayong parang accountability. Okay. So meron pong encoder and meron pong verifier. So mag-upload po sila dun sa mga medical records or mga notes. Okay. Oo. And yun po nakikita naman natin nationally yung mga records and data po. But with respect to data privacy din po, pinapatupad din natin. But with respect to kung kaya ba natin i-inspect yun, kaya naman po na i-inspect natin pag may mga complaints nga na napeke yung ID natin or nag-issue pa rin yung mga LGUs natin ng parang fake Yes, IDs po. oo. So, sabihin nyo na rin sa ating mga kapatid, no, ano ang posibleng mangyari sa kanila kung mahuli sila na nagpe-present ng fake ID? Ganon din for the establishments naman na parang tinatanggihan naman yung talagang mga legit naman na talagang PWDs at hindi binibigay yung benefit. Yes po. So based sa ating mga different disability laws po, not spurring out from the Magna Carta, meron pong mga kaparusahan yon. Maliban po sa maliban lang po sa revised penal code ng falsification. Kasi meron din tayong batas na pag nag-falsify ka ng public documents, may kaparusahan din yon. May kulong yon as approximately 6 months. But with respect to the disability laws, specifically on the IDs po, makukulong po yung mag-violate nito ng approximately 6 months and maximum 6 years. And then at the same time, may penalties po na nagre-range ng 50,000 to 200,000. And I believe po na may bill tayo ngayon na gusto nga iangat pa yung yung imprisonment and fines po dito para madala talaga yung namimeke ng Persons with Disability ID po. Doon naman po sa establishment, halimbawa, kung mapatunayan itong cafe na pinag-usapan natin kanina or yung mga hindi po, dinedeny nga po yung benefits. Ano naman ang kanilang pananagutan at penalty? Actually po, ang nakalagay sa batas is a violation. So,
parehas lang din po kung mapapatunayan na may violation. And it's the discretion of the court kung ano po yung ibibigay na parusa. But yung sinabi ko po na ranges and then dun sa kulong, yun po Pareho yung lang. yun po yung ranges po niya. Yes po. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.